Nilamon ng internet ang isang eksplosibong teorya na namatay na raw si Benjamin Netanyahu at ang mga kamakailang video niya ay desperadong pagtatangkalang para patunayan na buhay pa siya. Lalo pang lumakas ang naratibong ito dahil sa digmaan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Mabilis itong lumaganap mula sa dikilalang profile hanggang sa pagdomina ng social media, alternatibong channel at komentaryong pampulitika. Kapag inalis natin ang ingay sa ebidensya, mas malinaw kung ano talaga ang sinasabi. Ayon sa teorya, namatay o malubang na sugatan si Netanyahu at itinatago ito ng gobyerno ng Israel. Mula dun, lumitaw ang dalawang bersyon. Ang una ay nagsasabing patay na siya at pinalitan na lang ng mga lumang video o mga video na namanipula. Ang pangalawa naman ay nagsasabing buhay pa siya, ngunit pinipilit siyang lumabas sa mga recording. Para maiwasan ang pagbagsak ng naratibo, ito ay halo ng tsismis sa politika, maling impormasyon sa digmaan at sobrang interpretasyon. Sino nagpakalat nito? Nagmula ang unang alon sa mga medyang konektado sa pamahalaan ng Iran at mga kaalyadong profile sa sitwasyong puno ng digmaang impormasyon. Pagkatapos, inulit ng mga conspiracy profile at komentarista ang kwento, kaya mabilis na lumaganap ang chismis lampas sa orihinal na sirkulo. Lalong lumakas ang chismis matapos ang isang pahayag ni Netanyahu noong ika-12 ng Marso. Ilang araw pagkatapos, noong ika-15 ng Marso, lumitaw siya sa isang video sa isang kapihan sa Israel, partikular upang sagutin ang mga paratang. Noong Huwebes, Marso 11, inanunsyo ng kanyang gabinete ang bagong press conference kasama ang international na media na nagpapakita ng pagpapatuloy ng kanyang pampublikong tungkulin. Saan papasok ang pinaka-kontrobersyal na parte? Sa isang malabong larawan ng talumpati noong ika-12 ng Marso, sinabi ng ilang netizen na nakita nila ang umano'y ika-6 na daliri sa kamay ni Netanyahu. Mula rito, lumitaw ang paratang na ang video ay nilika gamit ang artificial intelligence. Ngunit masusing pagsusuri ay nagpapakita ng mababang resolusyon at pagbaluktot ng larawan ang sanhi ng visual na ilusyon. Sa mas malinaw na bersyon, kita ang 5 normal na daliri. Kung paano tumugon si Netanyahu, sa halip na isang formal na pahayag, lumitaw siya sa isang video sa isang kapehan na tila kalmado habang nakikipag-usap. Sa video, tumugon siya sa mga teorya ng may sarkasmo. Ang video ay na-verify ng mga ahensya ng fact-checking na kinumpirma ang lugar at petsa na nagpapahina ng husto sa ideya na ito ay isang lumang video o minanipula. Kaya bakit marami pa rin naniniwala? Dahil ba perpekto ang kapaligiran para sa ganitong sismis? Sa panahon ng digmaan, mas kontrolado ang pagkalat ng impormasyon, limitado ang mga pampublikong paglabas at ang publiko ay laging nakaalerto. Natural lang magduda, pero hindi ebidensya ang pagdududa. Dito umiikot ang punto, ang kontroladong komunikasyon ay hindi nangangahulugang patay o napalitan na siya. Sa mga sitwasyon ng tunggalian, kadalasang binabawasan ng mga leader ang kanilang paglabas at inuunang seguridad, kaya madalas silang lumalabas sa pamamagitan ng mga video at kontroladong mga kaganapan. Bakit mahalaga ang chismis na ito? Dahil ang pagpapahina sa imahe ni Netanyahu sa panahong ito ay may malaking estratehikong halaga. Ang pagkalat ng ideyang siya ay namatay o nawalan ng kontrol ay nagdudulot ng kaguluhan, nakakaapekto sa moral at nagpapalakas ng psychological warfare, lalo na sa mahilig sa conspiracy. Malaki rin ang audience nito. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, may konkretong ebidensya ba na namatay si Netanyahu? Wala pa hanggang ngayon. Puro chismis, interpretasyon at mabababang kalidad lang ng nilalaman ang meron. Sa kabilang banda, may mga bagong video, independent verification at aktibong pampublikong schedule. Sa madaling salita, isa na namang kabanata ng information war ang nakikita natin. Isang chismis na lumakas, mabilis kumalat at nagdulot ng pagdududa pero wala pa rin konkretong basehan hanggang ngayon.